Yeah, Oo nga. tama. Nanonood pala. Nakaitim pala Napatingin tayo ako. pareho. Opo. Senator, nasa Cavite po ba kayo? Ngayon, nandito ako Oo, sa Cavite. malakas din po ang ulan. Marami daw pong binabaha doon sa Kawit at saka Sa Bacoor. Imus, sa Imus pa. Imus. Oo, naku. Ayun po sir, sabi namin kanina, pagka ganitong bumabaha, galit na tayo, nagalit na tayo, nalaman natin yung pagsasamantala sa flood control funds. Pag may ganitong bahaan, bumabalik yung ngit-ngit natin. So sir, ito po, una sir, tungkol po sa flood control, nag-meeting po nung Friday, sina Ombudsman Remulla, Senate President Gatchalian at Senator Erwin Tulfo. At ang sabi po ni Senator Tulfo na pagkasunduan na ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon sa flood control scam. Sang-ayon po ba kayo dito? Nakonsulta po ba kayo dito? At ano inyong tingin dito, sir? Nakapag-usap kami ni Senator Erwin dyan, siguro mga last week pa. Opo. O the other week, dahil nga napag-usapan namin, sabi ko, inuna ko na muna, hindi naman na ibig sabihin na mapipreempt na yung Blue Ribbon Committee hearing kung gusto niyang magtumawag ng pagdinig at include yung tagig, okay lang. Kaya lang, sabi ko, pinagpauna ko na, turn over ko yung mga hawak namin dokumento, pati yung 2 testigo na nagbigay ng affidavit nila sa ombudsman para makapagsimula na sila ng tinatawag na fact-finding investigation para mapadali lang yung investigasyon. Pero sabi ko, it's his call. Kung ayaw niya na tumawag, nasa sa kanya yun bilang chairman. Kasi sa amin naman binibigyan namin ng leeway talaga yung chairman kung kailan tatawag at kung tatawag ng pagdinig ng isang komite. So final answer na po yun, sir? Wala na talagang Blue Ribbon hearing sa flood control scam? Nasa kanya yon, nasa chairman yon, call ng chairman. Ang sa akin lang, kasi na-tiyempo pa naman na baha, kabi-kabila, yun nga, sabi nyo nga, nare-remind yung mga tao at nagingit-ngit sa galit dahil tuwing babaha at binabaha mga kababayan natin, ang unang pumapasok sa isip nila, nasan yung mga daan-daang bilyon o trilyon na ginastos ng ating gobyerno para yung aming investigasyon, nandun na sa ombudsman. At hinabol ko doon yung tag-iig na as of now, ang huling count namin base sa mga dokumento, sa mga pictures, lahat. Mga kumpleto yan kasi nakipag-coordinate na ako sa DPWH tungkol dyan, pati na nga sa PRA at saka sa LLDA. LLDA hindi nakarating nung meeting namin. Pero naandun na lahat, pinauna namin lahat. And as of last count, nasa mga 32 na talagang grossly anomalous, kasi kitang-kita So, yung mga ebidensya, ika nga. Flood control. Merong mga, alam mo, parang may mga, parang inano sila, sinusundan, hinaharas, ini-intimidate. So hindi sila natutuloy. Opo. So ang ginawa lang nung isang taga-PRA, sinama niya raw yung mga anak niya, nagkunwari silang pupunta doon sa Taytay na parang may food, parang street food na puntahan ng mga tao. Kaya nakapagpalipad siya ng drone. Kaya pinakita sa amin yung lawak nung nare-reclaim na doon. Sorry sir. So yung pong na-reclaim na ang i-forfeit in favor of the national government? National government. Kasi may mga portion doon na sinabi rin nila sa amin, pati yung ibang testigo na kausap namin, napatituluhan na dinaan sa tax deck, at ito yung pinoporsyon namin ng investigation namin. Ilang portion na doon, kasi yung iba naman talagang tama rin sinabi ni Senator Alan na government property yung ilang portion doon, parang LGU property. Pero hindi po pwede yun. Pwede mong gawin yun kung nag-apply ng permit yung local government unit para mag-reclaim. Kausap ko si Senator Chis Escudero kasi nung governor siya, kasi alam niya iniimbestigahan ko. Sabi niya, Manong Ping, alam mo yan, sa Sorsogon, nag-reclaim din ako, pero kumuha ko ng lahat ng kaukulang permit sa DNR. Pero yung na-reclaim ko, property ng province ng Sorsogon, hindi pribado. Itong nangyari sa Taguig, may information at nangangalap kami ng mga kaukulang dokumento na may mga portion doon na tinax deck pagkatapos ng patituluhan or in the process of being titled. Para sa yung titulo po ay pribadong individuals, sir? Yes, yung ibang portion. Hindi ko alam kung gaano kalaki yon, pero may mga portion din dyan na
pag-aari kasi tinayuan ng mga multipurpose building at saka mga parks. Yun ang sinasabi niya na pag-aari ng gobyerno, ng local government, which pagka susundan mo yung sinasabi ng PRA, hindi rin po pwede kasi kung walang permit, ang patutunguhan nga diyan dapat pag-aari yan ng national government. Opo, sir. So yung 32 slope protection projects, magkano po ito, sir? Nako, yun ang kinukuwenta namin. Napakalaki. Bilyon. Kasi ilang taon na yan eh. Hindi lamang ang nakita lang natin na insertion itong 2025, 6.79 billion. Pero before that, marami pa mga proyekto. Nandiyan nga kasi nung meeting ko with the ombudsman, hindi si ombudsman mismo, yung isang Ibang tao po. assistant ombudsman nila doon. Pinagharap ko sila ng DPWH para mas madali ang coordination. Sila na yung directly mag-coordinate. Hinarap ko na rin yung testigo na sinabit ko na rin yung affidavit. Kasi ang pakiusap ng at least dalawang testigo na kausap namin, 4 yun eh. Yung dalawa kasi, 6. Yung 4 kasi parang nawala na kami ng contact pero pinasabihan ko na sila, paano ko silang tutulungan kung makipagtalo sila sa usapan, Nasabi nila magko-cooperate, sabi ko tutulungan namin kayo sa ombudsman kung pwede kayo umobra bilang mga testigo na lamang. Mga kontraktor ito na nandiyan nakalista at ngayon dahil hindi sila nakipag-alaman sa amin, sabi ko pasensyahan na, talagang papapailan namin sila ng plunder. Kasi maraming kontraktor diyan, yung St. Timothy, St. Gerard, ito yung Diskaya. Yes po. Tapos yung top-notch Catalyst Builders, ito yung kay Yumir Villanueva. Ang kasosyo niya doon, itong si Gian Galang, lumabas na sa news nyo itong One Frame at saka yung Core Check. Malalaking proyekto nila dyan kasi sila yung magkakapartner. Ito yung bilihan ng mga kontrata. Na kung saan parang sumasahod lang yung iba na matatalo tapos mag-i-implement tayong iba. Senator Lacson, andyan din yung DAL, yung DAHL, meron din diyang Tuchar. Maraming mga contractors na ma-involve dito na maliwanag na talagang ghost project ang ginawa nila kasi yung litratong ginamit sa pagsingil nila sa progress billing, pati sa completion, sa final billing nila, nanggaling sa ibang lugar. So, alam mo, very simple lang itong, very basic lang yung ating pwedeng sabihin nating conclusion. Kung ginawa mo ng maayos ang iyong proyekto, ba't ka manghihiram o gagamit ng recycled na photo sa isang tatapos ng project, say 2,000 meters away or 2 kilometers away or sa ibang lugar? Indication lang yan. Maliwanag na ghost yan. Kasi kung hindi ghost, gagamitin mo yung mismong picture na kukunan mo doon sa proyekto mo, hindi ba? Linawin ko lang din po, Senator Lacson, yung pong binabanggit yung 32 grossly anomalous, lahat po ito ng mga information na ito or documents, kung meron man po kayo, na i-forward yun na po sa Office of the Ombudsman? Yes. Yes. Okay. Ito, official documents ito. Actually, ang isusupina ng Ombudsman dyan, yung DPWH, kasi official record siya ng DPWH. Pero yung nauna naming mga information, mga photos, pati yung mga geotagging, yung grid coordinates, pati yung billing, nakuha namin yun sa sarili naming sikap. Binalidate lang ito ng DPWH nung nag-meeting sila sa office ko, I think last Wednesday. This week, ito lang Wednesday na after nung aming session, pinag-meet ko sila sa office para direct na yung coordination din between PRA at saka ng DPWH. At nabalidate nga na yung aming mga hawak na dokumento at mga photograph, ito na yung nasa system din nila na talagang pareho. Yung iba nga doon, 4 na beses yan ginamit sa isang proyekto, ni-recycle. Sir, sabi po ni Senator Alan Cayetano doon sa kanyang sa Facebook live streaming niya, walang ghost doon sa Taguig. Yung mga pinupuna pong mga project ay pinakikinabangan ng lahat, dinadaanan ng lahat. Ang isang proud ang Taguig kasi yung Lakeshore Project, pasyalan yun lalo pagka Pasko. Tapos yung ding mga pinaayos na po doon, dinadaanan ng mga papunta ng Rizal, papunta ng iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So ano po ang tugon ninyo doon, sir? Hindi naman yun ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan dito, ilan yung ghost project doon sa ginastusan ng pera ng gobyerno na maliwanag sa ebidensya, sa dokumento na talagang ghost. Yun naman sa
reclamation, pwedeng pinapakinabangan nga. Pero dapat sumunod siya sa proseso, sumunod siya sa batas, na Oo. kumuha siya ng dapat na mga permit. Pero Sabi nga ng bakit? PRA, ni isang permit wala silang kinuha. Pero sir, bakit po si Senator Alan Peter Cayetano ang puputukan? Eh di ba ho pagka mambabatas kayo mga legislators pwede magpa-insert o humingi ng budget, hindi kayo dapat hands-on sa mga project. Well, sa ombudsman na lang siya magpaliwanag. Mm-mm. Kasi kung dito, balik-taktakan, palitan na salita. Oo. Ngayong nasa ombudsman na, at magsisimula na mag-issue ng mga subpoena, kung aabot sa kanya o hindi, siya na yung mag-explain. So, So yun yung, na lang masasabi ko. Eh, Hindi yung parang kasi kung ako magsasalita, tinatanong nyo lang ako, sinasabi ko yung totoo opo. na may mga dokumento. Kompleto ang dokumento at ito yung mga official records na nanggaling, official documents na nanggaling mismo sa DPWH at saka sa PRA. Opo. Sir, dun sa mga anomalyang mga projects na ito, nasaan po ang misis ni Senator Cayetano? Kasi yun ang mayor eh. Tapos mayor nasaan ng din po? Hindi na ako para magpaliwanag niyan, Nimpa. Opo. Lahat ng dokumento doon na sila mag-explain sa ombudsman. Kasi pagka ako magsalita, sasabihin nila word against word, allegation, kontradepensa, mas mainam ngayong nasa ombudsman na yan, doon na lang sila mag-explain. Pag dinatnan sila ng subpoena. Ang may Pero insertion po ba si Senator Senator Alan Cayetano lang? Si Senator Pia Cayetano ho ba wala? Meron din. Ah. Ayoko na lang banggitin, pero meron din. Ay, saan ba tayo yung banggitin? Tsaka sa susunod. meron din ba doon sa mga Record naman yan eh. Opo. Nasa record naman yan, nasagaan naman yan eh. So sa mga nasilip nyo po, sa mga nasilip nyo po, Senator Lacson, bukod po kay Senator Alan Peter Cayetano, meron din po bang involvement dito si Senator Pia Cayetano? Ayan. Sa ngayon wala, pero sa insertion meron. I think nasa 4.7 billion. 4.7 Don't think billion. 2025. Oh, 4.7 billion, sir. 2025. Projects po para sa Taguig din? O? The insertion, nasa gaayan. Aha. Okay. Hindi pa namin na-check kung ilan doon sa 4.7 billion ang na-implement. Mhm. Ang maliwanag lang nakita namin sa record, yung kay Senator Alan, out of the 6.7 billion, parang nasa mga 75 million lang ang hindi na-implementa. Lahat implemented. Napunta dyan sa, hindi ko alam kung meron pa ibang napuntahan yon, pero karamihan dyan sa Taguig. Opo. Tapos yun nga, kaya lumawak na lumawak yung reclamation kasi nga, pinapalabas na slow protection at saka flood mitigation, pero wala naman nangyayari talagang slow protection kasi wala namang slope ang reclamation eh, di ba? Pag tinambakan mo yung Laguna Lake, ano epekto niyan? May ecological impact yan eh, environmental impact. Kasi nga, siyempre, tinakpan mo yung portion ng lake, may pagkabaharin nga, magkakabaharin dyan. So, Akala ko may yun na slope. lang. Abangan na lang yung gagawin ng ombudsman kasi naandun na. Pati yung affidavits ng witnesses na sinasabi ko. Kasi ito nga rin isang dahilan. Nakiusap yung mga testigo na kung pwedeng sa halip na public hearing, dumiretso na rin sila sa ombudsman. Ngayon, kung ipapatawag sila, ayoko rin kasi kaya pumayag din ako kay Senator Erwin na i-defer na muna yung public hearing dyan. Kasi nga, baka ma-expose prematurely yung mga testigo. Ma-expose din Ito ma-expose din to harassment. Sir, tanong ko lang yung sa kay sige. Senator Cayetano, yung Go. 4.7 billion na insertion niya po ay for Taguig. 6.7 billion. Kay 6.7 kay Senator Alan, kay Senator Pia 4.7 po. kay Senator Pia. Oo, Taguig. 4.7. Taguig Yun na po nakita lang. namin sa record. Opo, Taguig po yung 4.7 billion Hindi ko alam kung Taguig. okay. Kung lahat Taguig. Opo. Pero basta yun lang. Hindi pa namin nahimay yun. Ang nahimay lang namin, yung kay Senator Alan. Opo. Isa. Yes, yung pong balikan ko lang At po wala sa naman nagpapakita na may mga proyekto si Senator Pia para sa flood control na anomalya. Walang showing na gano'n kasi hindi pa namin na didetalye 'yon. Ito na lang po, Senator Lacson, kasi syempre may mga nagsasabi masyadong maingay si Senator Lacson, parang laging dinidiin si Senator Alan Peter Cayetano. Paano niyo po Yun ang sasagutin yung sinasabi niya. gano'n? Ako, nagpapaliwanag lang ako. Pag nagpe-Facebook siya, siyempre, sasagot ako. Oo. At saka tinatanong niyo ako, siyempre, sasagot ako. Hindi naman ako yung
na tulad ng iba na puro no comment. Kilala niyo naman ako eh. Mm-mm. At hindi ako magsasalita nang wala akong basihan. Sir, isa na lang po yung sa punto na to. Sige, go. May sinabi rin kasi sa Senator Alan dun sa investigasyon ninyo. Ang style nyo daw po kasi may kasamang pananakot. Lahat daw po nung matapang daw kayo magpa-imbestiga kasi kakampi ninyo lahat. Ayun po. Alam mo. Kakampi sino? Yun ang sabi niya. Mm-mm. Pero hindi totoo yan. Ano? Pag nag-imbestiga ako, hindi ako nananakot. Mm-mm. Nagko-convince ako kung sino yung gustong o mag-voluntary na mag-testify. Makukumba sa pananakot yung mga testigo. Magpakita nga siya na meron akong tinakot na testigo. Tsaka pati ombudsman, matatakot yung ombudsman. Matatakot ba sa akin yung ombudsman? Naniniwala lang sila kasi dokumento ang sinasabit ko, hindi salita. Alam mo, kung pupunta ka sa ombudsman, makipag-usap ka at puro boka-boka lang, wala ka naman pinapakita, papaniwalaan ka ba? So, sir, paano po yung sir, kung wala ng investigasyon dito, Kaya nga nag-share ako sa media ng at least 2 photographs na merong grid coordinates para parang sample lang yun eh, random sampling yun eh, para mapakita na talaga merong ghost project doon. Opo. So Na may mga nakapirma doon sa final billing, pero marami yan. So isang tanong na lang po tungkol dito. So kung hindi na po magpapatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam, ipapaubaya na sa ombudsman, paano po sasarhan yung naging investigasyon? Kailangan ho bang gumawa ng final report? Na kasi nabitin po tayo doon sa yung pong inyong draft report na nagkulang po kasi sa pirma, sir. Committee report. Hindi yung draft report. Talagang Chairman's partial report pala. committee report yun na hindi napirmahan ng mayorya. Kaya hindi na ilabas sa floor para pagdebatehan. Hindi ko na-sponsor. Ang ginawa ko, dinaretso ko na rin sa ombudsman yon. So nandun na lahat yung records ng sa iba't ibang lugar na nasaklaw ng investigasyon. Bulacan, Occidental Mindoro, etc. So nandun na yon. At palagay ko naman, nakatulong yon maski papano doon sa sinasagawang fact-finding at saka preliminary investigation ng ombudsman, pati yung mga naisampa na sa Sandigan Bayan. Ngayon, ang hinabol ko doon na hindi kasama sa partial committee report, yung Taguig case studies namin na 5. So nadagdagan ngayon kasi nga nagkaroon kami ng pagpupulong kasi tumawag sa akin si Secretary Vice Dizon, I think that was last Sunday morning, na nangako siya na all-out support ang DPWH pagdating sa Taguig. Kasi ang pagkaalam ko, magkasama nga sila ni GM Lino Cayetano nung tumawag siya sa akin eh. Isa pa po, Senator Lacson, kasi nung nakalipas na linggo, may report si Mariz Umali na nag-recant ng kanilang mga testimonya, yung 4 sa binansagang Maleta Boys o may mga dating tauhan ni dating Congressman na Zaldico. Your thoughts lang po about this? Actually, 3 lang yung nag-recant kasi yung isa, wala namang re-recant, wala namang statement yun eh. Kasama lang sa ano yun eh. Kasama lang sa press con yun eh. Anong re-recant niya? So 3 lang talaga yung nag-recant. I think 3 doon sa 8 na sinasabi ng ombudsman na nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay na nag-i-implicate kay Speaker Romualdez. So 3 doon sa 8 na yon ang nag-recant. Pero yung isa daw, base sa aking source, hindi naman talaga nag-recant kasi hindi naman siya kabilang doon sa 8. Pero yung 3 pong yun, 3 nga daw po doon sa 4 ay kabilang sa 8 na ang statement ay ginamit yun yung gamit ng ombudsman sa preliminary investigation kay Speaker Romualdez. So ano pong magiging epekto nito, sir? Correct. May 5 pa. Okay, so kaya pa po yun Alam mo, kumbaga. ganito no, may nakausap akong taga-ombudsman. Siya mismo yung nagsagawa nung kasi tinatanong ko rin sa kanya. Sabi ko, paano nyo tinrate yung credibility ng sinasabing mga Maleta Boys? Talagang nakakita sila doon sa sinasabing 8, talaga sinamahan nila doon sa mga lugar-lugar na binabanggit sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Ang sabi niya, sir, napaka-spontaneous. Hindi ko pagdududahan na talagang nagpunta sila sa mga lugar na sinasabi nilang pinag-deliveran nila ng male-maleta ng pera. So, yun, it ended there. No, hindi ko na tinanong kasi ako mismo
nag-express ako ng aking parang pagdududa. Kaya noon sa pag-uusap namin tungkol sa flood control sa Taguig, Opo. na parang as an aside, natanong ko 'yon. Sabi niya, "Sir, talagang nung sinamahan ko, sinakay ko sa sasakyan namin, may kasama akong 3 abogado, sinusubukan ko yung kanilang knowledge. So, Kung tama naman daw. spontaneously, kung walang coaching, talagang kasi sanay kami diyan, eh. Pagka Opo, investigador opo. ka, parang reenactment 'yan, eh. Sige Mhm. nga, sabihin mo nga kung So saan kayo nagpunta rito. Ituro mo nga sa'kin kung papaano kayo nakarating doon. Eh, ang So kanilang evaluation, sabi niya, "Sir, hindi ko pagdududahan na talagang ilang beses sila nagpupunta kasi hmm. kabisadong-kabisado pati yung mga entrance, Mhm. pati yung kung saan kung anong kalye yung dinaanan." Opo. Ah, Tapos yung parang reenactment, sabi niya wala siyang pagdududa. So, it stopped there ano. Hindi na ako Mhm. nag-pursue, ika nga. Yes, sir. Kasi parang hindi naman yun ang aming main topic noon ng Mhm. discussion. Ok Ang topic namin noon kung papaano ko ita-turnover o papaano, kasi opo, opo. isinama ko rin yung DPWH, eh. Yes, sir. Sir Noong nakipag-usap ako sa ombudsman, sabi ko, "Para kayong mm. dalawa na lang mag-coordinate. Mhm. Aha, aha. Kasi kami tutulong na lang kami kung meron pa kaming makukuhang additional information." Tapos sinabi ko rin doon, baka puwede i-expand niyo na lang yung investigation niyo, include niyo Opo. na rin yung illegal na reclamation. Ayun. And then sir, yung pong sa impeachment trial sir, ano po yung reaksyon ninyo? Sabi ho ni Undersecretary Claire Castro, pinupuna po, meron na daw hong mga senador na may pagkiling mga Abogado. ano ba, defense senator nga ang tawag Defense ng iba. senator. Well, mga observation 'yon ano, base Mm, sa kanilang mga observation, meron silang opinion. Ako bilang isang senator judge, mm. ayoko na mag-comment tungkol do'n sa inaasal, sa demeanor ng iba naming mga kasama. Mm. Mm, Masasabi ko lang, magpapatuloy ang aming interjection. Katunayan, eto bibigyan ko na kayo ng preview ng aking gagawing interjection bukas, Apo. mm. do'n sa bagong testigo sa resumption. Mhm. Kasi 'di ba noon parang follow through ito do'n sa nauna ko ng interjection na bakit parang putol, parang bitin yung ginawang kasi paper audit, eh. Yeah, Mhm. ito po yung Kasi tungkol na po ito ang sir gusto dun ko sa itanong confidential sana, funds. kasi Opo. meron diyan sa yung 15-001 ba 'yan, na kanilang joint memorandum Opo, circular. opo. Meron doon yung 2015-01. 14.513 o 14.5, 13 3 hanggang 5 ano, 4:15.3 hanggang 0.5. Naka-indicate doon na kung kinakailangan yung auditor, dapat inspeksyonin yung vault na Aha. kung saan nakalagay yung classified information para matukoy kung sino ba yung mga nasa likod, kung meron bang tunay na identities, Mm. yung mga aliases na kasi hindi naman bawal Opo. gumamit ng alias, eh. Opo. Ngayon, Opo. bukas meron kasi 'tong tinatawag pa silang 2020-005. Circular din ito ng COA. Ito yung tinatawag nilang fraud audit investigation. Kasi yung Opo. COA meron din silang fraud audit office Mhm. na Mm. pagka merong alegasyon, merong impormasyon o merong indikasyon man lang na merong fraud, may anomalya doon sa ginagawa nilang pag-audit Opo. o kaya doon sa transaksyon, government transaction using public funds, pwede magsagawa ng tinatawag na fraud audit investigation na kung Mhm. saan patungo na sa pagpapile ng criminal case. So ang gusto kong tanungin bukas at itatanong ko 'to, kung maalam ba siya o pamilyar siya do'n sa 2020-005 na COA circular, na kung saan even without a notice of disallowance, pwede magsagawa ng fraud audit investigation ang COA. At meron silang office diyan, yung fraud audit office na tinatawag. Mm. Kung ginawa nila 'yan, malayo na sana narating nila kasi ayoko namang husgahan kung Opo. merong aligasyon
o may alegasyon, kung merong impormasyon o merong indikasyon Mhm. na merong fraud doon sa paggamit ng pondo sa OBP at saka sa DepEd. Sila yon, sila Opo. nakakalam. Mm-mm. Ayoko mag-prejudge doon. Opo. Opo. Pero kung meron, Oo. ano pa Sige. yung action na ginawa nila Mm-mm. patungo doon sa pag-iimbestiga Para kung meron sila talaga. nakitang fraud. Ako Mm. ito, Senator Lacson, kasi nagkaroon ng press conference nung isang araw yung House Prosecution Team. Nabanggit ni Private Prosecutor or Counsel for the Prosecutor, Attorney Amando Ligutan, kung alias, bakit may pirma yung confidential fund recipients? Kayo na po ang mag-explain, bakit nga po ba? Or pwede bang Magandang may tanong pirma yun, talaga? ano? Mhm. Kasi kung acknowledgement receipt, dapat yan, nandun sa sealed envelope yan eh. At dapat ang nakapirma sa Totoong ibabaw ng pangalan ng tunay na tao. Mm. Kasi yung alias yun, ay yun yung nakalabas yun kasi hindi ka pwedeng gumamit ng tunay na pangalan pag gumagamit ka ng asset. Tsaka anong pirmang Intelligence gagamitin asset o mo pag informant. alias? Oo. Anong Talagang authorized yung paggamit. Walang problema sa paggamit ng alias. Mm-mm. Pero ang aking pinopoint out nung ako'y nag-interject sa tanong na nabitin, dapat yun, tiningnan ng COA, sino ba tong si Mary Grace Piatos? Sino ba tong si Cathy Ting? Mhm. Sino ba tong si Andy Lim? Kung merong nakatalaga dyan na totoong tao, walang problema. Pero sa acknowledgement receipts kasi napakarami, yung bubuksan niya sa Lunes, 'di ba? Pagtatalo nila 111 yung narinig ko eh. So dapat 'yon, bawat acknowledgement receipt, meron nakapirma na tunay na tao, pero naka-sealed envelope 'yon, nasa vault 'yon ng agency. Kaya lang sir, Hindi sa vault ng COA, opo, nasa opo. vault ng OBP at saka nasa vault ng DepEd. ang maggagawa ng vault yung mismong SDO. Siya yung nakakaalam ng kombinasyon. Kasi Yes, sir. pag dumating yung oras na i-audit na ng COA yan, naka-ready dapat sila kung inspeksyon na ng COA na ipakita. Buksan yung sealed envelope. Kaya nga tinatanong ko yung COA auditor, di ba? Si Attorney Wamil. Yes, sir. Kung wala silang security clearance, paano sila makapag-inspect ng classified documents? Kaya, Kasi kung confidential yung security marking opo. o classification ng dokumento at walang security clearance yung COA, paano siya mag-inspect? Hindi siya pwedeng mapayagan. Kasi kung hypothetical ito halimbawa si Atty. Wamil, kasi bago ka magkaroon ng security clearance, katakot-takot ang dadaanan mo dyan. Meron dyan tinatawag na RCBI, record check, background investigation, kung ano-ano pa. Tapos yung pagsasagawa ng pagsisil ng envelope, may mga affidavit pa yan hindi ganun kasimple yan, may proseso yan. Alam ko ito kasi nanggaling naman ako sa intelligence Opo, na hindi ganun kasimple na basta seselyuhan mo. Hindi. Ano yan, meron kang project proposal, tapos lahat ng report nandoon, lahat ng classified information nandoon. Na ito, hindi pwedeng isa publiko. Pero kung mag-i-inspection yung COA, dapat nakaredy yung SDO, nabuksan yung vault at ipakita sa COA. Lalo na nag-audit sila. Sino ba si Mary Grace Piatos? Kaya hindi ko rin maunawaan yung House, yung Committee on Justice, kung bakit pinasusupina nila si Mary Grace Piatos. Dapat ang tanungin nila sa COA, sino ba si Mary Grace Piatos sa tunay na buhay? Ayun, COA ang dapat na makaalam nun kasi sila Dapat yung alam ng nag-audit. COA yan, pero hindi na in-inspect yung vault Paano malalaman ng COA yun? Kasi paper audit nga lang. Opo. So yun yung sasabi ko na dapat amendahan nila yung JMC, yung Joint Memorandum Circular na 015. Opo. Diba? At tama. 2015. 2015 yun na issue Pero meron silang issuance na 2020. Yes, I think January 31 ito, 2020. Ito yung 005. Opo. Na kung saan pwede magsagawa ng fraud audit investigation ang COA. Bakit hindi nila ginawa? 2022 nangyari ito. Ayun, 2020 yung issuance nila. Naku, ayan po ang aming aabangan bukas. Naku sir, Yun ang preview. Alam nyo na yung tatanong ko. Opo. Abangan namin Abangan namin. ang tanong ninyo. Oo, bago tayo mapunta pa doon sa mga, sir baka maging subjudice. Anyway sir, maraming salamat po sa ulitin po ha. Thank you so Abangan much po. namin Ingat po kahit maulan. Thank you. Thank you sir. Abangan po namin yung interjection nyo bukas. So, Yes. bukas yung continuation kung hindi magka-cancel dahil masama ang panahon, di ba? Dave, ano So na far bukas?